My friends, Marvin, Aris at asawa niya si Marie. Si Errol at asawa niya si Emily. Friends, this is Mia, my stepsister. At ito naman si Tita Alice, my stepmother. Pagpapakilala ni William sa mga kaibigan nito na dumating sa Tagaytay ng Biyernes ng umaga. Ang ganda pala rito sa lugar ninyo, William. Bakit hindi ka nagyayaya rito? Wika ni Aris. Ang pangit kasi dito noon. Naabandona na kaya hindi magandang puntahan. Ipinarenovate lang ito ng papa at ng stepmother ko kung kaya gumanda na ang lugar. Thanks be to Tita Alice and Mia. Malaki ang nagawa nila to restore the place. Mukhang enjoy na enjoy ka sa bakasyon mo ha, William? Sabad naman ni Marvin. Well, I must admit I am. Bakit nga ba? Si Errol. Basta nag-e-enjoy ako. Huwag na ninyong itanong. Ang ganda pala ng stepsister mo, William. Mamaya na ang kwentuhan. Prepare yourself at pupunta na tayo sa resort. Sa halip na sagutin ang tanong ni Marvin, lahat ay natuwa nang makita ang resort. Dahil gabi na sila nag-check-in, nag-night swimming sila ng gabing iyon. Masaya ang lahat. Nakita ni Mia na maganda ang relasyon ni William at ng apat nitong barkada. Nagkaroon siya ng pagkakataong makausap sina Marie at Emily na asawa ni na Aris at Errol. Nalaman niya ang love story ng dalawang babae na magkaibigan rin pala. Maswerte kayong dalawa. Unlike me, I had a not good experience sa pag-ibig. Oh talaga? Bakit? Ayoko nang alalahanin. Maybe yun ang reason kung bakit nainis ako kay William noong una. I was thinking of forgetting that men do exist. Kaya lang napakabait ni Tito Menandro na ama ni William. Mabait rin naman si William Wika ni Marie. Oo nga, mabait si William. Segunda naman ni Emily. Pero alam ninyo, nag-away kami noong una. I hate him so much. Akala ko kasi pasaway siyang talaga. Kasi naman, pinagsungitan ko. Mabait ang magkakaibigan na yan, Mia. Mga mabiro pero mababait. Mia, anak, halika muna rito. Tinig ng kanyang mami. Sandali lang tawag ako ng mami ko. Anak, silbihan mo ng pagkain ng mga bisita ni William. Baka wala na silang makain sa mesa nila. Utos ng kanyang ina na siyang punong abala sa pag-aasikaso ng mga pagkain iniluto nila. Okay, ma'am. Kinuha niya ang tray ng mga inihaw na isda at tinungo ang kinaroroonan nina William at ng mga kaibigan nito. Akala ba namin, inis na inis ka sa stepsister mo? Bakit mukhang sweet na kayo sa isa't isa? Tinig iyon ng isa sa mga kausap ni William. Natigilan bigla si Mia sa paghakbang nang marinig na siya ang topic ng mga ito. Kayo naman, strategy ko lang ang pa-sweet effect sa kanya, no? Style ko lang yun para mapalapit ang kalooban niya sa akin. Tapos, liligawan ko. At pag sumagot, paiiyakin ko, bigla kong bibitawan, nakaganti na ako. Mayabang pa na wika ng binata. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Mia sa narinig. Ang unang naisip niya ay sugurin ito at sapakin, pero nagpigil siya. Kung nagpaplano ito ng masama sa kanya, pues itutuloy na rin niya ang balak niyang laban rito. Ang mayabang na to, buong akala ko ay tunay ng pagpapakabait sa akin. Yun pala, niloloko lang ako. Makikita mo. Tingnan ko lang kung sino sa atin ang iiyak. Galit na wika niya sa sarili. Pero pare, mukhang mabait naman si Mia. At saka hindi tipong lolokohin lang. Wika ng isa pang kausap nito. Akala nyo lang yun. Parang Amazona yan pag nagalit. Huwag mo nang lokohin. Ano ka ba? Ako pwede kong ligawan yan pero tototohanin ko. Wika ng isa pa. Kakaiba siya. Pera lang ang mahalaga sa kanya. Silang mag-ina. Baka akala nila ay naniniwala ako sa kabaitan nila. Ginagawa lang nilang magmukhang mabait para mauto ang papa ko. Paano mo naman nasabi yan? Ang layo-layo mo sa kanila para mag-isip ka ng masama. May mga mata ako sa lugar na to. Ang aking lola at auntie Janet. Napaluha si Mia sa narinig. Kung gayon ay ang mag-inang iyon ang nagsumbong ng kung ano-anong kasinungalingan kay William. Kung kaya naghinala ang mga ito ng masama sa kanya. At bakit naman naniwala kaagad ang William na ito? Kung sa bagay, hindi niya ito masisisi. Ina ng tunay nitong ina ang nagsumbong sa mga kasinungalingan at talagang posible nitong paniwalaan niyon. Pero pare, unfair naman yun sa kanila. Bakit hindi mo muna tiyakin bago sila pag-isipan ng masama? Paano kung sinisiraan lang nilang mag-ina? That's my grandma. Sa palagay ko naman ay mas dapat kong paniwalaan ng lola ko kaysa sa kanila. Mabilis na nagpahid siya ng luha ng mamalayan ang mga yabag sa kanyang likuran. Bakit hindi kayata makalapit sa kanila? Si Marie. Nahiya ako Very confidential yatang pinag-uusapan. Hindi ako makapasok. Halika, tayong dalawang magdala niyan. Pilit ang ngiting humarap si Mia sa apat na lalaki.
Pinabibigay ni Mami, baka raw nagutom na kayo. Aniya. Gustong humulagpos ng kanyang galit kay William, pero salamat sa taas at nagawa niyang kontrolin ang sarili. How sweet of you, Mia. Wika ng isa sa mga lalaki na sa pagkakatanda niya ay si Marvin. Paano? Babalik na ako kay Mami. Halika muna rito, Mia. Makisali tayo sa mga usapan ng mga to. Yakag ni Marie sa kanya. Nakijoin na rin sa kanila si Emily. Napilitan siyang makiupo. Napansin niya na nagkatinginan ng 4 na lalaki. Tahimik ang lahat. Ay, bakit biglang silent kayo? Sita ni Emily. Nahiya kaming bigla kay Mia. Bakit? May dapat bang ikahiya sa akin? Sagot niya. Napansin niya na tumingin ng 3 kay William. Siguro nga ay nahihiya kayo sa akin. Mabuti pa iiwan ko na muna kayo. Enjoy your meal. Paalam niya. Oh, bakit nakigulo ka na rito? Bakit hindi ka sa kanila makipag-usap? Ang tinutukoy ng kanyang ina ay ang mga bisita. Mami, panimula niya. Ang plano sana niya ay sabihin sa ina ang mga narinig na usapan, pero nagdalawang isip siya. Napatingin siya sa mag-inang Lola Gloria at Janet na naghihinain ng mga isda sa di kalayuan. Gustong-gusto niyang sitahin ang mga ito, subalit inisip pa rin niya ang ina. Hindi niya magagawang sirain ang tuwang nakabadya sa mukha ng ina ng mga oras na yon. May problema ba, anak? Wari ay napuna ni Alice ang kanyang problema. Wala, Mami. Masakit lang ang ulo ko. Parang gusto kong magpahinga muna. Abay, umakyat ka na muna sa kwarto mo. Paano po kayo? Hayaan mo na. At ngayon lang naman tayo magpapakapagod. Bukas ay puro order na ang pagkain natin. Sige, Mami. Aakyat muna ako sa kwarto ko. Pagkapinid ng pinto ay napaiyak si Mia kaagad. Hindi niya akalaing puro arte lang pala ang pinapakita ni William sa kanya. Kung gusto mo ng lukuhan, sige. Willing akong makipaglukuhan sa'yo, William. Kalaliman ng gabi nang may biglang kumatok sa kanyang kwarto. Si William. Bakit naririyan ka? Nagsisimula na ang night swimming. Alika na. Nagkakagulo na ang lahat doon at tinahanap ka nila. Napilitan siyang ngumiti rito. Masama kasi ang pakiramdam ko. Anya. Halika na. Mawawala yan kapag lumusong ka sa dagat. Sige, susunod na lang ako. Hindi ako aalis dito. Hihintayin kita para sigurado. Sige, maghintay ka lang sandali. Walang kasigla-siglang humugot siya ng swimsuit. Pero may kumislap sa kanyang isipan. Sa halip ay isang 2-piece na swimsuit ang isinuot niya. Ewan ko lang sa'yo kung di ka madala sa'kin. Sunod-sunod na napatikim si William nang lumabas siya ng naka-red swimsuit. Wow, binigla mo ko. Ganyan pala kaganda ang katawan mo. Huwag mo nga akong bulahin, tayo na. Hinawakan niya si William sa kamay. Tinangka niyang bawiin iyon pero naisip niya, kailangang huwag makahalata ang lalaking ito na may alam na siya sa maitim nitong balak. Hinayaan niya ito. Larawan ito ng katuwaan nang bumaba kasama siya sa malawak na swimming pool. Gaya ng inaasahan, napako sa kanyang atensyon ng lahat. Maging ang 3 kaibigan ni William ay napatingin sa kanya. Nakita niyang tinakpan ni Marie ang mga mata ni Aris at kinurot naman ni Emily si Errol. Ganoong kalakas ang apil niya kung ganon. Nasa kanyang lahat ng alas. Natitiyak niyang bato na lang si William kung hindi ito mapapaibig sa kanya. At napakahusay talagang magpanggap nito. Hindi ito lumalayo sa kanya. Feeling sweet at nagkikare sa kanya, gayong sa kaloob-looban nito ay alam niyang may lihim itong galit sa kanilang mag-ina. Ang masakit lang ay nadamay pati ang mami niya. Buong akala ng kanyang mami ay tunay na tunay ang kabaitang ipinapakita nito. Nang mapadako ang mga mata niya sa lola ni William at sa tiyahin nito, mga nakamasid lang ito sa kanya at sinusundan siya ng tingin kahit saan siya magtungo. Wala silang karapatang husgahan kaming mag-ina. Pagdating ng tamang panahon, bibinggo ako sa inyong lahat, pati na si William na yan. Ilang sandali pa ay sinumpong na ng antok sina Marie at Emily at syempre, kailangang sumama na rin sa pag-ahon ng mga asawa ng mga ito. Nagpaalam na rin ang kanyang mommy at stepfather at nakita niyang pumasok na rin sa villa sina Lola Gloria at Janet. Tanging siya, si Marvin at si William ang naiwan sa pool. Noon siya kinorner ni Marvin. Sa wakas, nagkaroon din ako ng pagkakataong masolo ka. Bakit naman? Malambing na tanong niya. Sadyang ipinapakita niya kay William na sweet siya sa pakikipag-usap kay Marvin. Kanina pa kita gustong makausap ng tayong dalawa lang. Talaga? Oo, ang dami ko kasing gustong itanong sa'yo. Halimbawa, kung may nobyo ka na, dati, hates mo? Mga sinungaling, mga manluloko, mga mapagpanggap, mga taong nag-iisip ng masama sa kapwa. Mariing wika niya. Sinasadya niyang lakasan iyon para marinig ni William na noon ay nakasahod ang tenga sa kanilang pag-uusap
dahil hindi ito umaalis malapit sa kanilang kinaroroonan ni Marvin. Likes? Mabait, honest, mamahalin ako, hindi ako sasaktan, sincere person at kasimbait ng stepfather ko. Pagdidiin pa ni Mia. Sinadya niya uli na iparinig kay William. Pwede ka bang ligawan? Depende. Pwede ba ako? Why not? I like you, prangka ka. Basta't walang lokohan, magkakasundo tayo. At binirahan niya ng langoy palayo kay Marvin. Si William naman ang sumabay sa kanya sa paglangoy. Baka naman magpabola ka kaagad kay Marvin, bago mo pa lang siyang kakilala. Anito, muntik nang humulagpos ang pagtitimpi niya. Ang lakas ng loob ng lalaking ito na magbigay ng warning, gayong ito mismo ang manloloko. Pilit pa rin siyang ngumiti kay William. Ibig mong sabihin ay sinisiraan mo ang iyong kaibigan sa akin? Prangka niya. Hindi naman, pinag-iingat lang kita. Alam mo naman ang mga lalaki, matatamis kong magsalita. Umangat siya ng kilay niya. Sa tingin ko naman si Marvin ay matapat na tao. Hindi katulad ng iba riyan na nakangiti nga sa'yo at maganda ang pakita, pero yun pala ay may masamang tangka sa'yo. Bakit mo naman nasabi yan? May partikular na tao ka bang tinutukoy na ganyan? Maraming ganyang tao sa mundo, William. At sana wag akong makatagpo ng ganoong klaseng tao dahil masama akong magalit kapag nalaman kong niloloko ako. Hindi na siya nabigla ng magkanda samid-samid si William. Nagigilty siguro ito. Bakit? Kunwari ay alala niya rito. Wala. Lumangoy siya uli palayo sa binata. Si Marvin naman ang lumapit sa kanya. Akala ko ay ayaw mo nang lumapit sa akin. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi na siya umalis sa tabi ni Marvin. Nasolo na nito ang oras niya. Napansin niya na naiba ang timpla ni William. Maya-maya ay walang paalam na umahon na ito. Nagalit yata si William sa akin. Wika ni Marvin. Bakit siya magagalit? Wala naman tayong ginagawang masama. You like William, tama ba ako? Tanong sa kanya ni Marvin. Bakit mo tinatanong? Wala, curious lang ako kung nagkakasundo nga ba kayong dalawa. I have to like him dahil anak siya ng stepfather ko. Napakabait ni Tito Minandro, wala akong masabi. So in good terms talaga kayo ni William? Gusto kong isipin na in good terms nga kami, unless na may iba siyang iniisip sa akin. Ano ba sa tingin mo? Honest sa'yo si William? Maybe, maybe not. Hindi ko alam eh. Sa pagkabigla niya ay hinawakan ni Marvin ang kanyang kamay. Naniniwala ako na isa kang smart woman, na hindi ka basta manloloko o magpapaloko. Watch out, Mia. Ayokong masaktan ka. Watch out to whom? Tanong niya. Wala akong partikular na tinutukoy. Gusto ko lang maging sensitibo ka sa bawat kilos ng mga taong nakakaharap mo. Take it as a friendly advice. Napangiti siya kay Marvin. Thank you. Tatandaan ko ang mga sinabi mo, Marvin. Hindi maintindihan ni William kung bakit naiinis siya na makitang nagkausap sina Marvin at Mia. Baka nga seryosohin ni Marvin ang plano nitong ligawan si Mia at masira ang kanyang balak. Bakit kailangang maapektuhan siya ng ganito kung makipag-usap man kahit na kaninong lalaki si Mia? Sabi nga niya kina Marvin, paghihigantihan lang niya ito. Na hindi totoo ang pinapakita niya rito, kaya dapat lang nabaliwalain niya ang nakikita. Ang kaso, naiinis siya, hindi siya mapakali. Tila gusto niyang itaboy si Marvin. At kung ano-ano na ang naiisip niya. Baka inaahas na siya ni Marvin. Baka ibinuking na siya kay Mia at nagalit na ito sa kanya. Anyway, ano ba sa kanya kung magalit man ang babaeng yun? Hindi ba yun naman talaga ang gusto niya? Pero bakit kabaliktaran itong nararamdaman niya? Bakit parang natatakot siyang magalit ang dalaga? Bakit parang natatakot siyang maging close ito kay Marvin? Hindi siya nakatiis at nilabas ang dalawa. Nakasimangot siya nang lumabas ng kanyang kwarto. Pero nang malapit na kina Marvin at Mia, ay maluwang na nakangiti siya rito. Marvin, patulugin mo na si Mia. Baka mapuyat na masyado yan at hindi na makasama sa pagboting natin bukas. Huwag mo akong alalahanin, William. Kaya kong lumaban ng puyatan kay Marvin. So nakakaabala lang pala ako sa pag-uusap ninyo? Malamang. Parang nakakalokong wika ni Mia. Maasim ang mukhang nagbalik siya sa kwarto. Si Mia kaagad ang hinanap ni Marvin kinabukasan. Tumabi ito sa kanya sa hapagkainan sa restaurant ng resort kung saan na i-reserve ang breakfast nila. Sila ni Marvin at ang kanyang mommy at stepfather ang nauna sa dining room. Sa 10 ang mesa sila nakaupo kasama ang kanyang mommy. Si William, nagsisiligo pa ho sila, mga tinanghali ho sila ng gising. Pero kami ni Marvin, mommy ang pinaka-late na tulog. Aba, bilib naman ako sa inyong dalawa. Maya-maya ay pumasok na sa restaurant sina William at ang iba pang mga kasama. Sa tabi niya napaupo si William, pero mas sweet ang pagkikitungo niya kay Marvin.
Anong oras kayo natulog kagabi? Formal na tanong ni William. Anong oras nga ba yon, Marvin? Malambing na tanong niya sa katabi. I think mga 2:00 na yon ng madaling araw. Tugon ni Marvin. Ang sarap kasing kausap ni Mia, hindi na uubusan ng kwento. Nagturo ka pa? Ikaw nga tong panayang kwento. Kinabagan na nga ako kakatawa sa mga jokes mo eh. Wika pa ng dalaga na kinasimangot ni William. Matapos kumain, sumakay na sila sa malaking bangka na magpapasyal sa kanila sa paligid ng bulkan. Magkatabi pa rin sila ni Marvin. Sinadya niyang huwag nang pansinin si William. Hanggang sa matapos ang pag-iikot nila at makabalik uli sa restaurant, ay si Marvin ang lagi niyang kasama. Marvin, sinosolo mo si Mia. Wika ni Marvin. Hindi naman. Enjoy akong kasama si Marvin, William. Honest siyang tao, walang tinatago. Napatikhim naman sina Errol at Aris. At napasimangot naman si William. Pinangatawanan niya ang laging pagtabi kay Marvin kung kaya't hindi na nagkaroon ng pagkakataon si William na makausap siya. Hanggang sa mag-uwian ay sila pa rin ni Marvin ang magkasama. Nagkahiwalay lang sila nang magsiluwas ng mga ito sa Maynila. Napakasaya ng ating picnic. Nag-enjoy kami ng husto ng inyong mami. Wika ni Tito Menandro sa kanila ni William. Nag-enjoy rin ako sa company ni Marvin, Mami. Masaya din siyang kausap. How about you, William? Okay lang pa. Lagi ko namang kasama sina Lola at Tita Janet. Dapat siguro ay magkaroon ka na ng girlfriend, William. Nang sa gayon ay may kasama ka na sa tuwing magkakaroon tayo ng picnic na katulad nito. Siguro nga ay dapat na nga akong maghanap pa. Hayaan ninyo. Kapag natapos ang bakasyon ko ay maghahanap na ako sa Maynila. Napapangiti lang si Mia sa mga sinasabi ni William. Basta't ang alam niya, nagawa niyang inisin ito. Kala mo ha? Sige lang, ligawan mo pa ako at lalo kang malilintikan. Kapansin-pansin ang pag-iwas ni William sa kanya ng mga sumunod na araw. Ang ginagawa naman niya ay lalo siyang nagpapapansin sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga revealing na damit. Kahit nasa bahay lang siya, yung mga makukulay para lalo siyang mapansin. Pero waipik iyon kay William. Subalit ng araw na iyon ng Sabado, biglang dumalaw sa Tagaytay si Marvin. Sinalubong ito ni William. Ito ang nag-entertain sa kaibigan at hindi nagkaroon ng pagkakataon si Marvin na makausap siya. Alam niyang sinasadya ni William iyon upang hindi sila magkausap ng kaibigan nito. Pero mas mautak si Mia kay William. William, tawag ka ng papa mo. May itatanong yata sa'yo. Anya rito kahit hindi naman ito tinatawag ng ama. Nagkaroon sila ng pagkakataon ni Marvin na mag-usap at hindi na sila nagkahiwalay. Naging sambakol naman ang mukha ni William. Kinahaponan rin ay umuwi si Marvin. Ipinagmalaki niya ang mga daladala nitong bouquet at mga pasalubong para sa kanya. Hanggang saan kaya aabot ang inisa ni Mia at William sa isa't isa? Patuloy ba nilang sasaktan ng bawat isa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.